Kristo among Ginoo. Nang binuksan, nag-bless si Archbishop Martin Humuan sa loob at nilagyan ng holy water, itong lagayan ng holy water na umano'y dinuraan. Sa Gibenes, isang Occidental, kang itugod alang sa imong himaya. Panalanginin, panaana, o santo sa kinimaong sumbahan, ang kinatibukan, ining maong edipisyo. Pinautuntan ang kining simbahan, pamahimo ngayong balay, alang pumanan, o sa katinuod na panibalay sa imong matuugod na katawhan, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. This is our responsibility. This is our task. This is our mission. As we pray, let us be vigilant that we need to preserve the holiness of this church. And the mission lies not only me and the priests. It is in your shoulder. You are the defenders of our faith. And for that, we expect you to do it in the name of the Lord. Yan, nanawagan si Archbishop Martin Humuan na idipinsa ang ating pananampalataya. Idipinsa ang ating pananampalataya. Pero si Christine Medalla nag-viral na vlogger at yung nag-video ay nanindigan hindi nila dinuraan ang holy water. Ito. Nag-video ra jud mi adto ma'am kanang kuan lang good content lang or so ang kanilang pagpasok, nag-video sila for content. Hindi yung sinabi ng mga 70 Adventist vloggers na nag-video para magsimba. Nag-video sila for content. dili raw kuan. Dili ka ako man nag-video adto. Di po Siya ang nag-video courtesy sa brigada na nag-interview sa nag-video. ko mag-video o giluwaan ba to niya. So, sabi niya, pero di malinaw dito ang kaniyang pahayag. Di ako nag-video kung giluwaan ba, dinuraan ba niya. Hindi daw umano siya nag-video kung ito'y dinuraan ba. Tapos ang pagkuan na mga to is kato nga brown nga gikuan niya. Gignan katong gi-edit nga giluwaan daw. Yung video na ayon sa kanya may inedit daw na video na dinuraan daw. Sa akong voice gi-edit dito siya din. Kanyang buses inedit daw umano yon. Kato po nag-edit adto, pwede kasuhan na mo or yung nag-edit sa naturang video, maaring sampahan daw nila ng kaso. i-trace na mo kaysa to din ang nag-share pod. I-trace daw nila sino ito at lalo na ang nag-share sa naturang video. I-trace na mo kinsa kay grabe po na depress kayo mamoy. So grabe talaga umano, na-depress umano sila. Yun sa inyong video, klaro gito nga wala ginuwa. Wala jud ma'am, promise kay ako. So sa video nila, malinaw daw umano, di daw umano dinuraan. Katolik po ko ma'am din kabalo Siya Katolik daw. ko unsay balaod sa simbahan. Marunong daw umano siya no, ang batas ng simbahan. Sigurado na marunong sa batas ng simbahan. Di tapos sayop jud namo kay nag-video medyo so inamin niya na nagkamali sila dahil nag-video content sila sa loob ng simbahan. Kung mapansin ninyo, lumuluhod pero hindi doon sa luhuran
kundi doon sa sahig mismo, no? Si Christine. Jomi, pero di ko mag-video o giluwaan jud to niya. Di So, di daw umano siya mag-video kung ito'y dinuraan talaga. ko So, mag-buon. ikaw yung video. Ako Friend din, ba no? mo ani niya, ma'am? Friend biya na kay kuan ka nang mo lagi ako itig video niya sa ko Siya ang taga-video ni Christine. kay. Sa pagsugod sa Gitabangan iyong ako siya ba? Right. Tinulungan niya umano, kaya siya ay taga-video. Ikaw yung partner. Kay siya na magdisa ma'am din. Nampo siya diri minis. Dahil siya lamang ang nag-iisa at nandito siya sa Jimenez. Ewan ko kung lumipat na ba, may nag-message na parang pumunta na daw umano sa Opol. So wala siya diri minis. Ako yung tig video niya. So pag nandito siya sa Jimenez, siya ang taga-video umano. So, kaanang silingan na po mo, ma'am? Silingan na po mo. Oo. Kapitbahay umano sila. So, ang imong awhag karon sa mga nagpa-sharing ni ini, labi na ikaw may nag-video, ikaw may owner ni ini nga video. Ang video nga imong gi-post jud, wala gitoy luwa mo na. Unsa may awhag nimo sa mga nagpa-upload ni Yung video talaga na in-upload nila umano ay hindi talaga umano yun, dinuduraan. Katon nag-first nga upload nga gi-edit nga kontingaw nga gilawaan daw. Yung unang nag-upload na inedit daw ang kanyang busis na dinuraan daw, Ditong mao. di yun umano yun, totoo. Then pwede po ka na mo i-trace o kinsa ka. So, maaring i-trace daw umano nila kung sino yun Pwede ka kasuhan. at maaari nilang sampahan ng kaso. Moto siya din. Muntatanan nga akong voice kuan jud ninyo nga unsa jud to nga gilawaan ba or kuan. May nakita ako sa interview namin ni Christine, yung video original nila. Ang ang pahayag kasi batay sa narinig ng iba, giluwaan. Giluwaan, ibig sabihin dinuraan. Pero batay sa narinig ko sa video ni Christine, yung original, naigikuhaan. Yun. May kinuha. Ito siya ma'am. So, nanindigan talaga si Christine Medalla, hindi talaga ginawa nila yung pagdura. Di daw umano ginawa nila yan. Kuan ka lang na may video po Meron silang video. Original. akong gusto nga kuan paminawan po ninyo akong side kay Na sana pakinggan ninyo ang aking side. depress ko wala po ko Na-depress siya. pasikat nga vlogger para lang Hindi siya nagpapasikat na vlogger. anak ko wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV. So di siya natuwa umano at di siya masaya na umabot siya sa National TV. Wala jud kay ang akong vlog kanang it's more fun and wala jud ko na nga maka-hurt ko sa masikin sa or maski sa simbahang Katoliko. Di niya layunin na saktan ang sino man kahit ang simbahang Katoliko. Ngayon, meron tayong busis ng masa diyan na pwede ninyong pindutin yes or no lang. Ang katanungan, naniniwala ba kayo sa sinabi ng nag-video at ng vlogger na hindi dinuraan ang holy water? Yes or no lang. Nangunguna dito ang no. Hindi sila naniniwala daw. Okay. So, ito ang solemning pagbukas kanina sa kapistahan ni San Roque sa simbahan ni San Juan Bautista sa Jimenez na naunang isinarado matapos yung piyesta ni St. John Marivianney, ang patron ng mga pare, na pumutok itong viral video. Nag-viral yung mga akusasyong dinuraan dahil may nakita talaga sa video na parang nagdura pero pinanindigan niya di umano dinuraan. So itong bahagi kanina, yung prosesyon ng mga sumasampalataya, mga kaparian at sa pagpanguna ni Archbishop Martin Humuan.
Alas 3 ito kanina, mga kapatid. Sinagawa muna ang prosesyon sa mga sumasampalataya sa Jimenez, Misamis Occidental. Ikot sa ilang bahagi sa naturang bayan at pabalik sa simbahan. Ito na, papasok na sa simbahan. Sa pagkakataong ito, nanatili pa ring sarado ang naturang simbahan. Mga Knights of the Altar. Ang mga Marian servers, ang ating mga kaparian, Archbishop Martin Humuan, si Father Rolly Lagada, ang Parish Priest, Monsignor Boy Naron, Canon Lawyer, Vicar General, hindi lahat na mga pari ang nagdalo. May nakita akong wala akong nakita dito ibang pare. So papasok na sila sa simbahan. Ito, may ritual pa dito, solemning ritual, at may litany of the saint pa na gagawin bago buksan. This is Station DXDD. Panalangin o santo sa kinigimong simbahan. Ang bahagi lang sa litany ang ating ipakita.
Makalinghugi ang pag-ampo o agaga kami sa among pagahimuon karon. Santusa, panalangini, ug buhata kining balaan. Buhata pag-usab nga balaan kining imong simbahan dinhi sa parokya ni San Juan Bautista dinhi sa Jimenez. Aron kami maibaligya sa pagsimba o pagdaig kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. May silyo. Ngayon, buksan na sa piyesta ni San Roque. May ritual pa na gagawin dito. Karon ato simba sa Ginoo sa dili pa kita magsugod sa santos nga misa. Pwede na nga manlimpyo ya atong wanon ang holy water. Sabi ni Archbishop, maaari nang umupo. Okay, tinanggal yung holy water na umano'y dinuraan. Si Father Rolly Lagada, Parish Priest, kinuha ang holy water, papalitan ito. Ginoo kanabing gamanan, nagpasalamat kami kanimo sa grasya sa bunyag. Dini sa tubig sa kinabuhi, among gisaulog ang bagong pagkatao, nga among nadawat pinagi ni Kristo. Pinagi sa balaang espiritu, limpyuha ang among mga kasing-kasing o hunahuna. Himoa kaming matinud-anon nga mga sakop sa imong simbahan. Ilibina dinhi sa parokya ni San Juan nga magbubunyag. Tabangi kami sa pagsunod sa imong kabubuton matag adlaw. Panalangini kining baptismal font. Hinaot unta Ginoo. Hinaot unta Ginoo nga imong hatagan kinabuhi na walay katapusan ngadto sa mga matuohon ang muduol dinhi. Hinaot unta nga dili kini giayan o gagmanan tungod kay ang tanan nga gipanalanginan nahimo namang malaan. Sa pagbendisyon ng niini, hinaot nga kami mutubo diha sa pagtuo, pagtagod o pag-amping sa imong mga hatag. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinibless ni Archbishop Martin Humuad ang paligid sa simbahan sa entrance na bahagi.
at nilagyan ng holy water. Okay, yung isa. Oh, na yun ang nag-viral na holy water pond. Yon ang tradisyon nating mga Katoliko pagpasok na lagyan ang ating kamay ng holy water at mag-antanda ng cross. At sinasambit natin, may the holy water and the precious blood of our Lord Jesus Christ forgive our sins and relieve all souls in purgatory. Ito ang solemning ritual. Iniinsinsuhan pa ng arsobispo ang holy water font. At i-bless ang buong simbahan ngayon. Karon atong panalangin ihalad aron mamabalik ang pagkabalaan ining maong simbahan. Magampo kita. Ginoo nga among amahan. Ikaw ang tinubdan sa tanang grasya ug panalangin. Nagkaihusa kami karon isip-usa sa pagtuo at pag-ampo alang sa among simbahan hindi sa parokya, di sa buwan nga magbubunyan sa Jimenez, Misamis Occidental, kag itugod alang sa imong himaya. Panalangin, panaana, o santo sa kinimaong simbahan, ang kinatibukan, ining maong edipisyo. Hinautunta ang kining simbahan, mamahimo ngayong balay, alang pumanan, o sa katinuod na panibalay sa imong matuugod na katawhan, ini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-insinso lang kami diyan po. Ikay mo insinso nga po yung sulod ako. Kamu doon rin sa ating Vicar General Monsignor Naron ang mag-insinso. Susunod siya sa Arsobispo Archbishop Martin Umuwan. So nag-bless na si Archbishop Martin Umuwan sa buong simbahan na nauna na sarado sa loob ng 1 linggo. Si Father Father Lani Sereno, presidente ng mga kaparian, at pagkatapos diyan sinimulan ang pagmimisa. Ang ipakita natin dito yung humili, lamang bahagi sa humili ni Archbishop Martin Humuan. Gusto nyo bang isasalin ko pa sa
Tagalog o tuloy-tuloy na lang natin ang humili? Comment kayo kung isasalin ko pa ba sa Tagalog maliban yung English na bahagi sa humili ng Arsobispo. Atong mahinumduman nga ni atong Agosto 3 atol sa kasaulugan sa fiesta ni St. John Meridiani Sunday, ang patron namong mga Diocesanong kaparian. Usa ka buhat sa paglapas sa balaan nga butang ang nahitabo dinhi. Usa ka babae nagpasipala sa So may comment dito, pakisalin daw umano sa Tagalog ayon kay MG Tumang, no? Sabi ni Archbishop Martin Humuan, maalala natin na noong kapistahan ni St. John Marivianney, patron ng mga kaparian, ay may isang babae na nilapastangan balaan nga butang, ang banal na bagay, holy water font. ang holy water font, Din atong giisip nga timaan sa atong bunyag na ating pinaniniwalaang simbolo sa ating binyag o kabalaan. at pagkabanal. Isipin yung amahan sa pagtuo o Bilang inyong ama sa pananampalataya, unang magbalantay, ako mibati sa kasubo pagkasayo dining maong paglapas. Tungod ni ini kining maong simbahan ang atong espirituhanong Pinoy-anan temporaryong gisirhan ni tuloy-tuloy na lang natin ang kay Archbishop Martin. Ituloy na lang natin. atong Agosto 5 ugunya doon na kita'y seremonyas ni atong Agosto 7. Kung nato yung hinumduman gikan sa Agosto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ika-12 karon ka adlaw o daw kini gapahinumdum kanato sa haligi sa ato nga pagtuo nga mao ang 12 tribes of Israel. Kung nagpahinumdum usab kini kanato ang 12 ka adlaw sa 12 ka apostoles nga mao ang pundasyon usab sa atong pagtuo pinaagi sa pagtudlo sa atong Ginoo sa mao nga mga apostoles. Ang tanan nga atong adlaw gisuspenso dili lang aron pagsilot kaninyo kun dili aron inyong maambuhan nga kita isip usa ka simbahan dili bulag sa usa kun dili usa ka lawas ni Kristo ug usab aron paghatag og gibug-aton nining maong pagpasipala nga mao'y nagdugig sa kabalaan nining maong butang dili kini angay natong palabyon ug tungod usab niini atong gitinguha ang pagsugod sa panahon sa pagbayad or the act of reparation. Ang katisismo sa atong simbahang Katoliko nagpahinumdum kanato ang pagkabalaan sa simbahan o sa kapag-ambit sa kabalaan ni Kristo. We participate the holiness of Jesus. Kung mahitabo ang pagpasipala, dili lang ang istruktura ang nasamdan, kundi ang lawas mismo ni Kristo kita nga iyang simbahan. Sa akong pagkadawat sa inyong hiniusang sulat, petisyon niadtong Agosto 11, Fiesta ni Santa Clara, pinaagi sa inyong padrikura, ako na malandong ug uban sa pag-ampo, nakigsusi ako kung anaa na ba ninyo ang espirituhanong kagutom ug kauhaw nga maalin lamang sa nga kung pag-aablihan ang maong simbahan. Ug tuod man akong nasaksihan ang inyong mga pag-ampo ug pagsakripisyo. Bisan ulan ang mga katawhan nagpundok ug nagampo. Akong nabati ang inyong kauhaw sa Ginoo sa matag pagtukaw nga inyong gihimo. Busa ako miabot sa desisyon nga akong pag-aablihan kining maong simbahan atol sa inyong pagtapos sa ikasiyam nga adlaw sa inyong paghalad sa mga pag-ampo diin nahinayon pagayod sa solemnidad sa pagsaka sa mahal nga Birhen Maria.
Wala kini damha gani, wala kini tuyua o planuha. Para nako mauni ang mensahe sa Ginoo para kanato ngangay natong masabtan. Unta inyong maamguhan ang dakong parte ni Maria nga atong inahan sa pagbukas nining maong simbahan. Sa ako nang gisaysay ato sa siyam kaadlaw nga paghimo sa mga nobena o mga ritual sa pag-angkon sa atong mga kasaypanan. Atong gitapos ngadtong kagahapon piyesta sa mahal nga Birhen Maria, ang pagsaka sa langit. It is as if we are reminded that our prayers, our intentions, our petitions that the church will be open was brought by our Blessed Mother to the feet of our Lord Jesus Christ. It was our Blessed Mother who brought our petitions to the Lord so that this church, the symbol of our faith, will be open. Nalipay baka mo ni ini kung mao atong pakpakan ang Ginoo. Ang mahal nga Birhen Maria, mao gayud ang nangunay pagdala sa atong mga pag-ampo ug sakripisyo aron sa laing higayon mahiuli ang kabalaan nining maong simbahan. Ang pagpasaka ni Maria usa ka timaan sa paglaom ug balaang kadaugan nga nagtudlo kanato nga bisan ang labing ngit-ngit nga mga pagsulay adunay saad sa pagkabanhaw ug pagkabalaan. Kining inyong simbahan, ang atong simbahan, naputos sa kagitgit sa pagpasipala. Karon, atong puston pag-usab sa kahayag ni Kristo. Mao kini ang kadaugan, dili gayud makabuntog ang bisan unsang pagpasipala, pagbugal-bugal o mga dautan. Ang inyong mga sakripisyo, akong nakita, ang atong sakripisyo gidala sa atong mahal nga Birhen Maria, dinha sa atong pagsaulog sa iyang pagsaka sa langit. Ang ebanghelyo karon nga gikutlo gikan ni San Mateo, diin gipanalanginan og gigakos ni Hesus ang mga bata. Nagtudlo kanato og usa ka mahinungdanong kamatuoran. Ang pagkabalaan naglangkob sa mga mapaubsanon og mga giisip sa katilingban nga mga huyang nga nagpaduol kanila ngadto kaniya. Ang inyong pagsakripisyo o pag-ampo matag adlaw aron mabuksan pagbalik kining maong simbahan, pagpadayag sa usa ka kinaiya sa mga lumulupyo sa langit. Ang kinaiya sa bata, ang simbahan, bisan pa sa pagkadili hingpit nini sa tao, usa ka balaan nga dapit diin gibubo ang panalangin sa Dios. A church is not a museum of saints, but a hospital for sinners like me and you. Pinaagi sa pag-usab sa pagpahinungod nining simbahan sa adlaw sa piyesta ni San Roque. Di pa matud-an nato ang atong pagsalig sa makaalim nga kaluoy sa Dios aron ipahiuli ang pagkabalaan niini ug aron panalipdan kini gikan sa umaabot nga kadaot. Panghinaot usab nga paghikapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa maong nakahimo sa paglapas sa pagpasipala nining atong simbahan. Kaluy-an ug pasayloon unta siya sa atong manunubos. Sa laing bagin, angay natong masabtan nga ang reconsecration isi pagpag-o sa pagpahinungod sa usa ka sagrado nga dapit alang sa pag-alagad sa Dios. Paghinlo niini gikan sa pagpasipala o pagpahiuli sa katuyuan niini usab isip usa ka santuaryo sa grasya o pag-ampo. Ang ikaduhang Konsilyo Vatikano nagapahinumdum kanato sa dokumento sa Sacrosanctum Concilium ng sagradong mga dapit kinahanglan takos ug angay aron ang balaang pagsimba mahimong sa ulugon diha kanila sa takos ug hingpit nga paagi. Sa wala pa buksi ang simbahan, niluhod ako nangalyupo nga unta ibalik ang pagkabalaan sa maong simbahan. Giablihan nato ang simbahan ato nga gipanalanginan
pinaagi sa tubig bendita, sa holy water, o gisundan usab kini sa pag-insinso sa tibuok nga simbahan. Atong hinumduman nga ang tubig mao sinugdanan sa kinabuhi, ug ang insinso mao simbolo sa pangamuyo. Akon ang insinso moabot na gali sa langit, dunggon gayud sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Mao nga gilukop nako og sa mga kaparian, pagbendita ang maong simbahan, ug unya gisundan kini sa insinso, tungod kay ang insinso simbolo man sa pagbalaan, pagpadala sa atong pangamuyo ngadto sa Ginoo. We bless the church, and it was followed by the incensation of this church in order to remind us that the holy water brings life to this edifice, to this church, and it was followed by the incensation in order to remind us again that the prayer, our prayer, will be brought to heaven. Sa katapusan, mag-uho na to ang atong pagsalig o commitment nga atong atimanon o paggaon kining maong simbahan, nga mao'y atong dangpanan sa matag dawat nato sa mga sakramento gikan pa sa atong mga katigulangan. Diin diri kita nabunyagan, nakadawat sa kapasayloan o ginaot sa kamatayon. Diri usab kita mutapos sa maong balaang dapit alampuanan. Ang Ginoo nagpanalangin sa tanan nga muduol uban sa pagtahod, pagpaubos o pagtuo. Sama sa iyang pagdawat sa mga bata, mausab ang simbahan, pag-aabligan aron kita dawaton o pasudlon bisan sa atong kaubos o pagkauyamot o pagkamakasasala, kay ang Dios maayo o maluluyon. Hinaot nga si San Roque, ang atong langitong tigpataliwala, din atong gisaunog karon ang iyang kapistahan. Si San Juan Bautista, ang atong patron, mo'y mugiya kanato sa pagpanalipod o pag-amuma sa pagkabalaan nining maong simbahan. Natong tanan, padayon kita nga atong ambingan, atong higugmaon, ug dili nato ug dili kita mutugot nga adunay manamas-tamas sa atong pagtuo. Kinahanglan nga ikaw ug ako magmabinantayon aron duna gani mo pasipala, mo intensyon nga mo pasipala ato dayon sila o siya nga badlongon. This is our responsibility. This is our task. This is our mission. As we pray, let us be vigilant that we need to preserve the holiness of this church. And the mission lies not only me and the priests. It is in your shoulder. You are the defenders of our faith. And for that, we expect you to do it in the name of the Lord. Salamat sa inyong pagtabang. Salamat sa inyong pagkuging. Salamat sa inyong pagpakita, sa inyong pagtuo, kay kini nakahupay gayod sa ato nga Ginoo, ug tungod niini kita panalanginan gayod niya. Daghan pang panalangin ang moabot sa ato nga parokya, sa ato nga kinabuhi, tungod kay kita mipakita man sa atong pagka-mapaubsanon, sa atong pagdawat, sa atong pagka-makasasala. Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Atong pakpakan ng Ginoo ang mahal na Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, o ang atong patron San Juan Bautista. Karon manindog kita og akong hangyoon ang adunay kandila nga ilang dakutan ang maong kandila aron kita musaad ngadto sa Ginoo, atubangan sa altar, atubangan sa atong patron, sa atong pagpanalipod, sa atong renewal of our commitment to defend our faith.
Okay, so may renewal of commitment to defend our faith. Yun ang sabi ni Archbishop Martin Umuan. Nasa canon law yan. No? Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. May necessity ba na idipinsa natin ang ating pananampalataya? Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, pahina 80-81, paragraph 222. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Ito na lang ang pahayag ni Father Ruli Lagada, Parish Priest sa naturang parokya. Mayong hapon sa tanan. Atong pagpakan ang Ginoo ni kasinatian na atong nasinati karon. Unang-una pasalamatan gyud nato ang Ginoo sayang pagkuban paggiya nato sa unsay angay nato nga buhaton aron ang ato ang simbahan pag-ablihan pag-usab. Napapakan nato ang Ginoo. Ikaduha ang ato ang kalahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuan TV. Archbishop, daghang kay salamat sa imong paggiya o sa imong gyud kaning pasagad no. Sige gyud og anis bishop bisan og nasirado ato ang simbahan. Kanunay sa nga nakikistorya nako unsay buhaton o nangumusta. Kumusta pud mo? Gikumusta mo ni Archbishop. Muna Bishop, daghang kayong salamat. Personal po na po nga pasalamatan ako ang assistant si Padre Romel. Nung kami yun mag-sharing sa itong nangibuhaton na to ani Padre Romel no? Sa pagpangaon, diya sa mong pag-ampo. Muna nga Padre Romel, daghang salamat no? Kay kita rin magyod ang magkasabot no, sa ato ang kagalingon. Daghang salamat usab sa Parish Pastoral Council. Ang ipanguluhan ni Ma'am Josephine Galay o sa mga kauban. Tupapakan ang ato ang Parish Pastoral Council, ang ato ang Parish Finance Council, ang ato ang mga tribo nga maugyod ang nag-lead sa prayer vigil sugod sa August 7 taman kagahapon. Atong pakpakan ang ato mga tribo. Makatandog ang inyong gihimo tungod kay miingon lang man ko nga mag-prayer vigil ta. Gahuna-huna ko nga mag-abot ta dinhi. Pero sugod ay sa inyong kapilya, gahayk panday mo. Galakaw mo niya wala gyud ko ni ingon nato niya. Pagkabalo nako miingon mo nga apil ni sa among sakripisyo pader para mablihan ang ato ang simbahan. Muna nga salamat kayo atong pakpakan ato ang mga tribo. Pasalamatan po nato ang atong mga kauban nako nga mga kaparian. Kung gabantay mo niya atong pag-close. Niyan higit sila. Ming saksi o nagampo. Ming bati sa kaguol po nato. Kaguol na mo o kaguol lang itong tanan. O niya atong August 7, niya atong reparation, atong gihimo nato nga pagpakumpisal, napod sila. Una nga salamat kayo ninyo mga padre, mga bra, no? Salamat brother, daghang kayo salamat. Salamat sa mga GSK leaders, mga chapel leaders. Salamat ni Doktora Rosa Lantaka o sayang mga kauban nga niya karon dinhi. Daghang salamat. Nagrepresenta sa atong mga eskwelahan, sa atong ACE. Salamat po sa tanan ng mga mandated organizations nga niya karon dinhi. Di na lang kamo tagsa-tagsaon pero ang inyong presensya sa kadako kayo nga pagpadayag ninyo sa inyo hagayon nga hugot nga pagtuo ug sa inyong pagsuporta
sa atong simbahan. Tanan nga mga mandated organizations, daghang kayo salamat. Iya karon ang presidente po sa mga lay ministers sa Archdiocese sa Osami, si Bro Nanding Kali, kauban sa iyang mga kauban sa banda. Kung kabantay mo ganiha, dunay banda gikan to sa Lupisayna. Muna nga daghan kaayong salamat. Salamat po sa DXDD, si Manuel Ronquillo nga niya karon dinhi sugod pod pagsira dinhi pod din siya. O niya ang tod pod atong reparation tanan no dinhi siya. Muna nga salamat sa DXDD sa inyong mga pag-cover aron makabalo pod ang tanan. Aron dili na ko interviewon tungod kay si Archbishop pa ng kanunay nga nag-istorya bahay ni ini nagtudlo nagpasabot. Muna nga salamat po sa DXDD sa paghimo niya. Basin kung doon ako'y nalimtan o pasaylo ako ninyo. Pero kinasing-kasing yun ako nga pasalamat ninyo. Puno yun ako kasing-kasing sa pagpasalamat. Uban ni Padre Romel, uban sa PPC, hanggang salamat. Sa mga individuals nga pagigon nga karon i-open, ang uban giingna namo nga mo paambit sa pagkaon, ang uban ming volunteer. Pader, doon namin ipaambit para ni Archbishop o para sa mga kaparian. Muna nga, salamat yung kain ninyo. Sa LGO, ipanguluhan ni Mayor Jojo Chong, salamat po kayo sa mga konsyalis kung dinhi. Si Mayor, i-invitar na to, pero wala pa siya kauli, pa sa Manila. Pero kabalo siya nga nag-open ta karon. Gani, kapadala siya o litson, no, para ambitan po sa to ang mga kaparian. Muna daghang salamat no sa tanan nga ning paambit. Daghan gyud kayong salamat ang Dios. Mao'y manalangin kaninyo ang Dios, mao'y nakakita og mubalos kaninyo atong pagpakan pag-usap ang Ginoo. Si Father Rolly Lagada, ang parish priest sa naturang parokya, mga kapatid. No?